Let's review. New Curriculum. Filipino Majorship, Part 4. Actual Let Questions. 150 Items Drill. Ito ang JM Pedagogical Vlog, Review. Panuto, maaari kang kumuha ng kapirasong papel at ballpen sa pagsagot. Ang tamang sagot ay makikita agad pagkatapos ng bawat tanong. Siguraduhin maging matapat at masagutan ang lahat ng bilang nang masukat mo ang iyong sarili. Ikaw na ang susunod na LPT. Handa ka na ba? Okay, simulan na natin. Alin ang tawag sa gawain sa panitikan kung saan kinakailangang magbigay ng opinyon sa karakter ng tauhan, pinagganapan, tema, banghay, at aral sa kwento? A. Modes of reading. B. Prior knowledge activation. C. Responses to literature. D. Modeling. C. Responses to literature. Alin sa mga sumusunod ang katanggap-tanggap na siyentipikong pananaliksik pangwika na may angkop na pamagat alinsunod sa mga patakaran at pamantayan? A. Isang pag-aaral hinggil sa kalakasan at kahinaan sa Filipino ng mga mag-aaral. B. Estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-4 na taon sa secondary at kaugnay nito sa kanilang kakayahang komunikatibo, batayan para sa mungkahing balangkas pandiskurso. C. Kaalamang pambalarila at pampanitikan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang arambulo. D. Isang survey sa oportunidad na makapagtrabaho at mga programang pagsasanay sa wika. B. Estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-4 na taon sa secondary at kaugnay nito sa kanilang kakayahang komunikatibo, batayan para sa mungkahing balangkas pandiskurso. Nakapokus sa pagkakaiba ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso. Kinapapalubo nito ng pagkakaiba sa tono, intonasyon, gamit ng salita gayon din ang estrukturang panggramatika ng isang speaker. A. Pragmatic theory. B. Speech act theory. C. Variationist theory. D. Ethnography of communication. C. Variationist theory. Ito ay variety ng wika na nagpapakilala sa tao kung sino siya at saang lalawigan o pook nagmula. A. Idiolect. B. Sociolect. C. Dialekto. D. Jargon. C. Dialekto. Sino ang gumamit ng sagisag na tikbalang, nanding, at kalipulako sa ating mga propagandista? A. Marcelo H. del Pilar. B. Antonio Luna. C. Graciano Lopez Haina. D. Mariano Ponce. D. Mariano Ponce. Narito ang mga kahalagahan ng lingguistika, maliban sa isa. A. Pagpapaunlad ng wika. B. Pagbibigay importansya sa mga aklat pambalarila. C. Tumatalino ang mga kabataan. D. Paglutas sa suliranin ukol sa balarila ng wika. C. Tumatalino ang mga kabataan. Ito ay kakayahang gamitin ang wika na may naaangkop na panlipunang nagpapakahulugan sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. A. Kakayahang lingguistika. B. Kakayahang strategic. C. Kakayahang discoursal. D. Kakayahang sosyolingguistiko. D. Kakayahang sosyolingguistiko. Kara-rating lang ni tatay mula sa trabaho. Ano ang aspekto ng pandiwa sa pangungusap? A. Pangkasalukuyan. B. Pangnagdaan. C. Panghinaharap. D. Katatapos. D. Katatapos. Kung matapos mo ito ng maaga, may premyo ka mula sa akin.
Nasa anong uri ng pang-abay ang bahaging may malalaking titik? A. Pang-abay na panlunan. B. Pang-abay na pang-agam. C. Pang-abay na pamaraan. D. Pang-abay na kondisyonal. D. Pang-abay na kondisyonal. Kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat. Magbanat ng buto at magpakatatag, ang taong masipag, hiyas ang katapat. Ano ang nais ipahayag ng saknong na ito? A. Katapatan. B. Kabutihan. C. Kasipagan. D. Kasaganaan. C. Kasipagan. Hindi totoo ang katapangan na ipinapakita ni Vincent sa harap ni Lily, sapagkat bahag ang buntot niya sa harap ng paghihirap. A. Mapagkunwari. B. Duwag. C. Malakas ang loob. D. Matyaga. B. Duwag. Dugtungan ang sumusunod na taludtod upang mabuo ang saknong ayon sa taglay nitong kaisipan na halaw sa obra maestrang Ibong Adarna. Bakit ang Ibong Adarna sinasabing anong ganda? A. Ngayoy ayaw ng kumanta, nanlulugot pumangit pa. B. Sa amay agad na't uring, Ibong Adarna'y dala naming. C. Ito'y kanyang binulungan ng balak na kataksilan. D. May araw ring malalaman ang nangyaring kataksilan. A. Ngayoy ayaw ng kumanta, nanlulugot pumangit pa. Si Antonio ay masusing inaanalisa ang mga impormasyon na pakinggan batay sa mga ebidensya o patunay. Kung gayon, taglay ng naturang mag-aaral ang A. Malugod na pakikinig. B. Marginal o passive na pakikinig. C. Masigasig na pakikinig. D. Mapanuring pakikinig. D. Mapanuring pakikinig. Alin sa sumusunod ang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng pangungusap na may kahulugan? A. Morpolohiya. B. Syntaxis. C. Phonolohiya. D. Syntax. D. Syntax. Ito ang pananaliksik na hindi gumagamit ng numero, kundi ng komprehensibong pagtalakay sa mga umiiral na phenomena, na bunga sa mabusising pangangalap ng mga impormasyon gamit ang nirestrukturang mga instrumento at metodo. A. Action research. B. Kwalitatibong pananaliksik. C. Kwantitatibong pananaliksik. D. Kwali-kwantitatibo. B. Kwalitatibong pananaliksik. Sa anong panahon nakilala ang itinuturing pinakamahusay na akdang pampanitikan na pinamagatang, 25 pinakamabuting kathang Pilipino ng 1943? A. Panahon ng mga Kastila. B. Panahon ng mga Amerikano. C. Panahon ng mga Hapones. D. Panahon ng propaganda. C. Panahon ng mga Hapones. Siya ang pangulo na naglagda ng kautosang tagapagpaganap bilang 76, na nagtatadhana ng pagsasa Pilipino ng mga pangalan ng gusali, edipisyo, at tanggapan ng pamahalaan noong ika-24 ng Oktubre taong 1967. A. Pangulong Diosdado Macapagal. B. Pangulong Manuel L. Quezon. C. Pangulong Ferdinand Marcos. D. Pangulong Elpidio Quirino. C. Pangulong Ferdinand Marcos. Sa panahon ng katutubo, taglay na ng mga ito ang kakayahang pagsulat gamit ang matutulis na bagay. Makikita ang patunay na ito sa mga naiukit nilang panitikan sa mga puno, kawayan, dahon, at bato. Ang tawag sa sistema ng pagsulat noong panahong ito ay A. Abecedaryo. B. Alibata. C. Abakada. D. Baybayin.
D. Baybayin. Kapag ang guro ay gumamit ng mga sitwasyong batay sa realidad o aktwal na buhay at karanasan ng mga mag-aaral bilang lunsaran sa pagtuturo ng wika, isang maliwanag ito ng paggamit sa pamamaraang A. Community language learning. B. Natural approach. C. Whole language education. D. Language ego. B. Natural approach. Alin sa sumusunod ang kabilang sa epiko ng mga Moro? A. Bantugan at Daramok ay Babay. B. Hudhud at Alim. C. Degoy at Sadsad. D. Maragtas at Haraya. A. Bantugan at Daramok ay Babay. Anong sangay ng lingwistika ang nakatuon sa pag-aaral ng kahulugan ng tunog? A. Semantika. B. Ponolohiya. C. Morpolohiya. D. Orthographia. B. Ponolohiya. Sino ang may akda ng maikling kwento na Kwento ni Mabuti? A. Deo Gracias Rosario. B. Luwalhati Bautista. C. Estrella Alfan. D. Genoveva Matute. D. Genoveva Matute. Aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diksyonaryo, encyclopedia at iba pa. A. Batayang aklat. B. Larawang aklat. C. Sangganihang aklat. D. Module. C. Sangganihang aklat. Lumapit si Ana kay Gino at sinabing, musilandan ng pagkain sa kusina. A. Kunin. B. Hanapan. C. Utusan. D. Kunan. D. Kunan. Alin sa mga sumusunod ang katanggap-tanggap na siyentipikong pananaliksik pangwika na may angkop na pamagat alinsunod sa mga patakaran at pamantayan? A. Isang survey sa oportunidad na makapagtrabaho at mga programang pagsasanay wika. B. Estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-4 na taon sa secondary. Ang kaugnayan nito ay kanilang kakayahang komunikatibo, batayan para sa mungkahing balangkas pandiskurso. C. Kaalamang pambalarila at pampanitikan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang arambulo. D. Isang pag-aaral hinggil sa kalakasan at kahinaan sa Filipino ng mag-aaral. B. Estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-4 na taon sa secondary. Ang kaugnayan nito ay kanilang kakayahang komunikatibo, batayan para sa mungkahing balangkas pandiskurso. Naparatangan si Don Rafael Ibarra ng simbahan na isang erehe dahil sa A. Panunuligsa sa pagmamalabis ng mga fraile. B. Hindi pag-ayon sa mga tradisyong panrelihiyon. C. Hindi pagsisimba at pangungumpisal. D. Pagsiwalat sa kabulukan ng sistema ng simbahan. C. Hindi pagsisimba at pangungumpisal. Kapag ang pagbasa ay nakasalig sa mambabasa bilang isang napakaaktibong kalahok sa prosesong ito, mula sa kanyang taglay na dating kaalaman at sariling kakayahan sa wika, ito ay sumasailalim sa A. Teoryang top-down. B. Teoryang metacognition. C. Teoryang bottom-up. D. Teoryang interaktibo. A. Teoryang top-down. Ito ay isang sangay ng lingwistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian o istruktura ng salita. A. Ponolohiya. B. Syntax. C. Semantika. D. Morpolohiya. D. Morpolohiya.
Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na isang katutubong anyo ng pagtula ng mga hanunuo mangyan, na may sukat na pipituhan ng bawat taludtod? A. Talandaw. B. Kumintang. C. Ambahan. D. Dalet. C. Ambahan. Ito ay simulaing kognitibo sa pagtuturo ng wika, na nagsasaad na ang matagumpay na pagkatuto ay nakasalalay sa inilang panahon, pagsisikap, at atensyon sa wika sa pamamagitan ng pansariling estratehiya upang maunawaan at masalita ang wikang pinag-aaralan. A. Strategic investment. B. Language ego. C. Risk-taking. D. Automaticity. A. Strategic investment. Ang pag-unlad ng agham wika sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay naimpluwensyahan ng mahahalagang pangyayari. Isa, ang gradual na pagdami ng mga lingwistang Pilipino lalo na pagkaraan ng 1960. Dalawa, ang pagtatag sa Pilipinas ng Summer Institute of Linguistics noong 1953. Tatlo, ang pagkakaroon ng taunang pagdiriwang ng linggo ng wika. Apat, ang paggamit ng makalingwistikang pamamaraan sa pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipino na lumikha ng malaganap na pagnanawais upang suriin ang mga wika sa kapuluan. A1 at 2, B1, 2, at 3, C1, 2, at 4, D1, 2, 3, at 4. C1, 2, at 4. Ito ay tumutukoy sa kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon. A. Daluyan. B. Konteksto. C. Kalahok. D. Mensahe. B. Konteksto. Ano ang tono na nangingibabaw sa tulang, ang pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus? A. Galit. B. Masaya. C. Nakakatakot. D. Malungkot. D. Malungkot. Ang ibig sabihin nito sa Ingles ay, it doesn't follow, ay uri ng maling pangangatwiran kung saan nagbibigay ng konklusyon na walang kaugnay na batayan. A. Argumentum ad misericordiam. B. Argumentum ad bactum. C. Non sequitur. D. Argumentum ad hominem. C. Non sequitur. Tukuyin ang angkop na salita na bubuo sa pangungusap. Ang ipinapatayo na bahay na iyan ay kina Ivana. A. Din. B. Rin. C. Daw. D. Raw. D. Raw. Isang epiko ng mga Bisaya na tungkol sa kalipunan ng mga kautusan ng pamahalaan. Gaya ng Kodigo ni Kalantiaw, ng tribo ng Aklan. A. Darangan. B. Bidasari. C. Lagda. D. Bantugan. C. Lagda. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika. A. Encyclopedia. B. Atlas. C. Pahayagan. D. Almanac. D. Almanac. Ano ang pangungusap na dapat mauna? Isa, ngunit ang pagtatalo ay hindi dapat nauuwi sa pagkakagalit. Dalawa, natural lamang ang pagkakaroon ng magkakaibang palapalagay ang mga tao. Tatlo, sa mga mag-asawa man ay hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng opinyon. Kahit sa magkakapatid, karaniwan na ang hindi pagkakasundo. Apat, upang maiwasan ito, nararapat lamang na maging bukas ang ating isipan sa paniniwala ng iba. A. Isa. B. Dalawa.
C. 3, D. 4. B. 2. Ayon kay Otanes, 2011, sa anumang balaking bumuo ng isang kurikulum pangwika, kinakailangan nakapokus ito sa mga mag-aaral upang matuto sila ng wika taglay ang mga sumusunod na adhikain maliban sa isa. A. Makapaghanap buhay. B. Makapamuhay ng tama. C. Mamuhay ng malaya. D. Mapahalagahan ang kagandahan ng buhay. C. Mamuhay ng malaya. Ito ay pelikulang pinagbidahan ni Nora Honor bilang Corazon de la Cruz na ipinalabas noong 1976, unang pelikula na may elementong pagbatikos sa pamamalagi ng base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas na humakot ng halos 5 karangalan sa ika-25 FAMAS Award. A. Minsan may isang guro isang gamo-gamo. B. Bulaklak ng City Jail. C. 3 taong walang Diyos. D. Himala. A. Minsan may isang guro isang gamo-gamo. Kung susuriin ang mga akda, ano ang pagkakatulad ng Florante at Laura at El Filibusterismo? A. Pareho silang mga mag-aaral sa buhay, pahiwatig at pagpapahalaga. B. Parehong may pinagdaan ng kasawian sa paibig ang mga manunulat na napapaloob sa akda. C. Pareho ng elemento ang mga nabanggit na akda maging ang kanilang wakas. D. Pareho sila ng genre ng kinabibilangan. B. Parehong may pinagdaan ng kasawian sa paibig ang mga manunulat na napapaloob sa akda. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkakalahad ng panuto para sa isang anyo ng pagsusulit? A. Maraming pagpipilian. Piliin ang titik ng tamang sagot. B. Pagtatapat-tapat. Pag-ugnayin ang mga bansa na nasa hanay A sa katumbas nitong Pangulo na nasa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. C. Pagpuno sa patlang, puna ng patlang ng tamang sagot ayon sa hinihingi. D. Tama o mali. Lagyan ng check ang mga maling pahayag. B. Pagtatapat-tapat. Pag-ugnayin ang mga bansa na nasa hanay A sa katumbas nitong Pangulo na nasa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ay isang pangalang palensak? A. Bahay Kubo. B. Jose. C. Buwig. D. Pag-ibig. C. Buwig. Ito ay isang disiplina na nag-aaral ng wika at lahat ng kaugnay rito. Ito ay may layuning maunawaan ang likas na wika, bokabularyo, pagsasalita, bigkas, at iba pang aspekto nito. A. Sosyolinguistika. B. Orthografia. C. Linguistika. D. Gramatika. C. Linguistika. Anong lawak ng kasanayan ang tinutukoy sa sumusunod na implikasyong pandiskurso? Sa pagpili, pagpaplano at pagtalakay ng guro sa mga araling pag-aaralan, kailangan laging isaalang-alang ng guro kung paano at saan magagamit ang mga impormasyon o kaalamang natamo sa anumang pag-aaral. A. Expressive area. B. Receptive area. C. Intensive area. D. Reflective area. A. Expressive area. Sino ang may akda ng giting ng bayan? A. Romulo Alenio Caralipio. B. Jocelyn M. David. C. Remy Alvarez Alba. D. Francisco Soc Rodriguez. D. Francisco Soc Rodriguez. Ito ay isang awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat karaniwan para sa Diyos. A. Kalandaw. B. Dayona. C. Solirenin. D. Dalet.
D. Dalet. Aling pag-ibig pa ba ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkilala gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala. Ang saknong na ito ay buhat sa tulang. A. Ang pag-ibig. B. Huling poem. C. Pag-ibig sa tinubo ang lupa. D. Ang pagbabalik. Pag-ibig sa tinubo ang lupa. Ang pagtalakay sa pangunahing paksa kasunod ay ang pagbanggit ng isa-isa sa mga kaugnay na mahahalagang kaisipan. A. Paghahambing at pagkokontrast. B. Pag-iisa-isa. C. Pagsuno-sunod. D. Pagbibigay definition. B. Pag-iisa-isa. Kapag sinaktan mo ang aking anak, maghahalo ang balat at tinalupan. Alin ang kahulugan ng idiomang ito? A. Lilandol. B. Malungkot. C. Magmalinis. D. Matinding away. D. Matinding away. Ayon kay Gleason, ang wika ay pinagkakasundoan ng isang lahi at kaya naman ay naunawaan ng lahat ng kasapi ng lahi. A. Dinamiko. B. Likas. C. Masistema. D. Arbitraryo. D. Arbitraryo. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap? A. Binibining Pilipinas Universe na anak ng isang aktor ang nanalo. B. Ang nanalong Binibining Pilipinas Universe ay siyang anak ng aktor. C. Ang nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor. D. Anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. D. Anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. Naman sa kanila na magdala ng mapagsasaluhan. A. Pakiusap. B. Usap-usapan. C. Ipakiusap. D. Usapin. C. Ipakiusap. May mga salitang naglilipat ng lugar ng ponema lalo na kung nagsisimula sa L, O, Y, at ginigitlapian ng in, kaya nagkakapalit ang posisyong ng I at N at nagiging ni. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na A. Pagkakaltas. B. Pagpalad ponema. C. Reduplication. D. Metathesis. D. Metathesis. Ito ay isang uri ng tulang liriko na isinulat sa isang saknong na may 14 na taludtod na hinggil sa damdamin at kaisipan. A. Soneto. B. Haiku. C. Farsa. D. Tanaga. A. Soneto. Ipaliwanag ang sumusunod na pahiwatig na halaw sa Kabanata 2 ng El Filibusterismo. Ang tubig ay magiging singaw kapag ito ay inapuyan. A. Ang matalik na kaibigan ay maaari ring maging matinding magkaaway sa paglipas ng araw. B. Ang tao ay natututong lumaban kapag inaabuso na ang karapatan. C. Ang tubig at apoy ay laging magkaugnay ngunit nagkakabanggaan din naman kung magkaminsan. D. Ang tubig ay mahalaga kaya't huwag iaksaya. B. Ang tao ay natututong lumaban kapag inaabuso na ang karapatan. Siya ang may akda ng dulang ang dalagang bukid. A. Alejandro Abadilla. B. Patricio Mariano. C. NVM Gonzalez. D. Hermogenes Ilagan. D. Hermogenes Ilagan. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ng item ang tumpak para sa pagsusulit ng pagpuno sa patlang? A. Ang nagbibigay turing sa pangalan at panguri.
B. Ang salitang maganda ay isang halimbawa ng C. Ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at D. Ang isang halimbawa ng pang-uri. C. Ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at ito ay isang uri ng morpema ayon sa kahulugan na may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nakakatayo ng mag-isa sapagkat may angkin itong kahulugan na hindi na nangangailangan ng iba pang morpema. A. Morpemang lexical. B. Di malayang morpema. C. Morpemang pangkayarian. D. Malayang morpema. A. Morpemang lexical. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng pagtataya batay sa pagsasagawa o performance-based assessment? A. Ang mga gawain ay may kaugnay sa tunay na nangyayari sa paligid. B. Direktang nakikita ang pagsasagawa. C. Malalim na pag-iisip at pangangatwiran ang tinataya. D. Maraming maaaring maging kasagutan. D. Maraming maaaring maging kasagutan. Ito ang komunikasyong pansarili, nagaganap sa isang individual lamang. A. Komunikasyong pangkultura. B. Komunikasyon pangmasa. C. Komunikasyong intrapersonal. D. Komunikasyong interpersonal. C. Komunikasyong intrapersonal. Itinanghal na pambansang alagad ng sining si Amado V. Hernandez dahil sa kanyang nobelang ito. A. Bayang Malaya. B. Panday. C. Luha ng Buwaya. D. Ibong Mother Agad. D. Ibong Mother Agad. Ito ang pag-aaral ng istruktura ng mga pangungusap, pagsama-sama ng mga salita para makabuo ng mga parirala o pangungusap. A. Morpolohiya. B. Semantika. C. Ponolohiya. D. Syntax. D. Syntax. Pokus ng teoryang ito ang kaangkupan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay kinapapalubon ng tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon. A. Pragmatic theory. B. Variationist theory. C. Ethnography of communication. D. Speech act theory. A. Pragmatic theory. Kung nais mong pag-aralan ang natamong academic performance ng mga mag-aaral sa Balarila, anong instrumento ang pinakaangkop gamitin tungo sa mas makabuluhang resulta o Khalil Abasa? A. Pagsususlit. B. Project technique. C. Survey. D. Interview. A. Pagsususlit. Ilang pantig mayroon ng salitang barbershop? A. Isa. B. Dalawa. C. Tatlo. D. Apat. C. Tatlo. Ang kahulugan ng mga mag-aaral sa maramihan nilang kakayahan na siyang tinutukoy ng multiple intelligence approach ay matutugon ng guro sa pamamagitan ng kanyang A. Taas ng antas ng pagtataya. B. Iba't ibang mabisang estratehiya. C. Husay sa pamamahala ng klase. D. Mastery ng aralin. B. Iba't ibang mabisang estratehiya. Ito ay isang mabisang estilong ginagamit sa paglikha ng maikling kwento na kung saan sines umulan ito sa pamamagitan ng paglalahad ng may akda ng isipan at damdamin ng isang tauhan na siyang nagsasalaysay. A. Baliktanaw. B. Dialogo. C. Pagsunod-sunod ng tagpo. D. Daloy ng kamalayan.
D. Daloy ng kamalayan. Alin sa ming sumusunod ang may tamang transcription morponimiko sa salita na ang tinutukoy ay gobyerno? Maliit ang sisidlan ni Dayan kaya iniiwasan siyang tuksuhin ng mga kasama. Ano ang ibig sabihin nito? A. Walang pagtitimpi. B. Walang pasensya. C. Walang lakas ng loob. D. Walang galang. B. Walang pasensya. Paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na nag-uugnay sa bagay na binabanggit. A. Sinikdo. B. Metapora. C. Onomatopoeia. D. Simile. C. Onomatopoeia. Ang tinaguri ang pinakasikat na epiko ng mga Ilocano. A. Hinilawod. B. Biyag ni Lamang. C. Ibalon at Aslan. D. Bantugan. B. Biyag ni Lamang. Ano ang tamang salin sa idiomang "You are the apple of my eye"? A. Katuwa-tuwa ka. B. Mansanas ang paborito ko. C. Ikaw ay mahalaga sa akin. D. Masayahin ka pala. C. Ikaw ay mahalaga sa akin. Ito ay isang semi-estrukturadong talakayan na binubuo ng tagapagdaloy na kadalas ay ginagampanan ng mananaliksik, at 6 hanggang 10 kalahok. A. Focus group discussion. B. Panayam. C. Exclusive interview. D. Eksperimento. A. Focus group discussion. Ang kaibigan mo ay dumating galing ng Amerika upang pansamantalang manirahan sa iyong tahanan. Bilang kaibigan, ipamalas mo sa kanya ang iyong kinagisnang kultura kaalinsabay ng wikang ginagamit. Ito ay malinaw na pagpapakita ng prosesong A. Enculturation. B. Acculturation. C. Culturasization. D. Kulturasayon. A. Enculturation. Ilan ang bilang ng bagong alpabeto? A. 18. B. 25. C. 20. D. 28. D. 28. Sino ang itinuring na ama ng Pilipinong comics na lumikha ng Kenkoy? A. Francisco Conching. B. Jerry Alangilan. C. Carlo J. Caparas. D. Tony Velasquez. D. Tony Velasquez. Ipinalagay na kauna-unahang nobelang Tagalog na halaw sa Biblia mula sa Griego na isinalin sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja noong 1712. A. Doctrina Christiana. B. Noli Me Tangere. C. Barlaan at Josaphat. D. Urbana at Feliza. C. Barlaan at Josaphat. Tawag ito sa nawawalang elemento ng pahayag datapwat maaari ding makita o mahanap sa kaligirang teksto. A. Ellipsis. B. Substitution. C. Reference. D. Cohesion grammatical. A. Ellipsis. Ano ang kasalungat na salitang nasa malalaking titik, ngunit ngayong dumating ang mga makinang panggawa sa bukid, na wala naman ang batarisan at suyuan sa paggawa sa bukid? A. Pagdadamayan. B. Tulungan. C. Pagsasari-sarili. D. Bayanihan.
C. Pagsasari-sarili. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalitan ng kaisipan, opinyon o salaysay gamit ang mga simbolo o sagisag. A. Pagtuklas. B. Pakikinig. C. Paglalahad. D. Talastasan. D. Talastasan. Ang katotohanan inihayag sa awiting Florante at Laura ni Balagtas. A. Kahirapan sa buhay. B. Buhay pangangalakal noon panahon ng Kastila. C. Katiwalian ng mga Kastila. D. Pag-iibigan ng mga magkaibang lahi. C. Katiwalian ng mga Kastila. Sa salitang Pantgalo, ano ang tawag sa nakakabit sa unahan ng salitang ugat? A. Pongnik. B. Alopono. C. Pongtik. D. Alomor. D. Alomor. Ano ang pagkakaiba ng awit at corrido? A. Ang corrido ay may mabilis na himig o allegro, samantala ang awit ay may mabagal na himig o andante. B. Ang awit ay may karanasang kababalaghan na di maaaring maganap sa tunay na buhay, samantala ang corrido ay makatotohanan at realidad ang buhay. C. Ang corrido ay tulang pasalaysay, samantala ang awit ay tulang pandamdamin. D. Ang awit at may 8 pantig sa bawat taludtod, samantalang corrido ay ang kabaligtaran nito. A. Ang corrido ay may mabilis na himig o allegro, samantala ang awit ay may mabagal na himig o andante. Ano ang tawag sa uri ng wika na nailikha sa pamamagitan ng pagpapaikli o pagsasama-sama ng mga salitang informal at binigyan ng buong kahulugan? A. Pampanitikan. B. Panlalawigan. C. Colloquial. D. Lokal. C. Colloquial. Alin sa sumusunod ang may tamang gamit ng gitling? 1. Essay share. 2. Pepretuhin. 3. Magbe-blessing. 4. Ipaplano. A. 2 at 4. B. 3. C. 1 at 3. D. 2 at 3. C. 1 at 3. Alin ang isang uri ng pagtataya na kinakailangang aktwal na maipakita ng mga mag-aaral ang kasanayan na nais husgahan? A. Pagtatayang pagsasagawa. B. Pagtatayang portfolio. C. Pagtatayang tradisyonal. D. Pagtatatsa. A. Pagtatayang pagsasagawa. Itinuturing itong karaniwang pamamaraan ng pagbibigay ng eksposisyon na ginamit sa mga textbook at iba pang aklat referensyal na ginagamit sa pagkatuto. A. Paghahambing at pagkokontrast. B. Pag-iisa-isa. C. Pagbibigay definisyon. D. Pagsunod-sunod. C. Pagbibigay definisyon. Ano ang tawag sa light post sa gitnang bahagi ng taludtod ng tula? A. Diin. B. Pause. C. Hinto. D. Sesura. D. Sesura. Ang teoryang ito ay nakatuon sa kakayahang komunikatibo ng tagapagsalita higit sa kakayahang gramatika ng wika na ginagamit sa diskurso. A. Variationist theory. B. Pragmatic theory. C. Speech act theory. D. Ethnography of communication. D. Ethnography of communication. Ito ay rehistro ng wika kung saan nauukol ito sa layunin at paksa ayon sa larangang sangkot ng komunikasyon. A. Mode of discourse. B. Tenor of discourse. C. Field of discourse. D. Time discourse.
C. Field of discourse. Ayon sa mga teorya ng kakayahang komunikatibo, ito ay lawak ng kasanayan na mapanatili ang komunikasyon o mabigyang lunas ang mga gap. A. Discoursal. B. Strategic. C. Sociocultural. D. Grammatical. B. Strategic. Isang satirikong bersyon ni Del Pilar sa akdang sinulat ni Padre Jose Rodriguez na may ganito ring pamagat. A. Fray Botod. B. Sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. C. Dasalan at taksohan. D. Kay ingat kayo. D. Kay ingat kayo. Isinulat ito ni Rizal na tumalakay sa mga suliraning panlipunan ng bayan. A. Ang inang bayan. B. Mi ultimo adios. C. El filibusterismo. D. Noli me tangere. D. Noli me tangere. Nag-alsa balutan si Nika dahil sa malimit umanong pananakit ni Manuel. A. Nagmaktol. B. Nagtago. C. Nagtampo. D. Lumayas. D. Lumayas. Alin sa mga sumusunod na patinig ang binibigkas kung ang harap na bahagi ng dila ay nasa posisyong mataas? A. B. C. D. O. C. Ayon sa saknong 180 ng Florante at Laura, saan hango ang pangalan ni Florante na sumasailalim sa buhay ay pighati nito? A. Lumuha. B. Bulaklak. C. Pag-ibig. D. Tagapagtanggol. A. Lumuha. Nahulog ang bata. Anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng pangungusap na ito? A. Tambalan. B. Padamdam. C. Pasalaysay. D. Payak. D. Payak. Ano ang katotohanan sa likod ng pagkatuto ng wika? Isa. Kapag tinanggap o pinag-aaralan ito sa klase sa akademikong paaralan. 2. Kung ito ay mula sa proseso ng pakikihalubilo sa kapwa. 3. Kapag ang isang tao ay may likas na kakayahan. 4. Kung ito ay nagmumula sa isang bunga ng panggagaya o panggagad ng pagsasalita. A. 1 at 2, B. 3 at 4, C. 2, 3 at 4, D. 1, 2, 3 at 4. D. 1, 2, 3 at 4. Ang salitang lesson plan ay salitang nagpapakilala sa mga guro o konektado sa edukasyon. Ito ay halimbawa ng anong variety ng wika? A. Sociolek. B. Jargon. C. Idiolek. D. Dialekto. B. Jargon. Alin sa sumusunod ang itinuturing na pangmasang babasahin na karaniwang nakasulat sa wikang Filipino na tinaguriang sensationalized journalism? A. Broadsheet. B. Magazine. C. Comics. D. Tabloid. D. Tabloid. Sa tuwi kong makikita ang bangkang papel ay nagbabalik sa aking ganita ang isang batang lalaki. Isang batang gumawa ng 3 malalaking bangkang papel na hindi niya napapalutang kailanman. Ano ang isinasagisag ng 3 bangkang papel? A. Mga dadalhin. B. Mga laruan. C. Mga bilihin. D. Mga pangarap. D. Mga pangarap.
Kung susundin ang tuntunin sa pagbaybay na pasulat ng mga banyagang salita, na Espanyol muna bago Ingles, alin sa mga pangkat ng salita ang hindi kasali? A. Disyembre. B. Nivel. C. Aspeto. D. Estandardisasyon. C. Aspeto. Umuulan na. Ang pangungusap na ito ay A. Walang paksa. B. May pang-uri. C. Walang pang-abay. D. May paksa. A. Walang paksa. Ang paraan ng pagbasa ng mga letra ng bagong alpabeto ay alinsunod sa A. Bigkas Ingles. B. Papantig. C. Bigkas Kastila. D. Paabakada. A. Bigkas Ingles. Estratehiya sa pagbasa hinggil sa paghahanap ng tiyak na impormasyon para sa katumbas na sagot at kadalasan ay nakatuon sa pagkuha at pagtatala ng detalye. A. Extensive reading. B. Skimming. C. Scanning. D. Intensive reading. C. Scanning. Siya ang sumulat ng Dulang ang Tanikalang Ginto na kung saan inakyat ng mga alagad ng batas ang Batangas habang itinatanghal ang dulang ito at dinakip ang may akda. A. Juan Abad. B. Aurelio Tolentino. C. Severino Reyes. D. Alejandro Abadilla. A. Juan Abad. Piliin ang gawin ng pagsasalita, hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan. A. Pag-uutos. B. Paghula. C. Paghingi ng paumanhin. D. Pagsagot. C. Paghingi ng paumanhin. Anong hukuman ng siyang ng mga kaso ng korupsyon? A. Ombudsman tagapaglites. B. Korte Suprema maglilites. C. Court of Appeals manglilites. D. Sandigan Bayan naglilites. D. Sandigan Bayan naglilites. Tukuyin ang pokus ng nakasalunguhit sa sumusunod na pangungusap. Ikinagalit ng guro ang pagliban ng mga mag-aaral ng walang polem. A. Pokus ganapan. B. Pokus instrumental. C. Pokus kusatibo. D. Pokus ng benepaktibo. C. Pokus kusatibo. Ayon sa El Filibusterismo, si Simon ay tinawag na Cardinal Moreno dahil A. Siya ay makapangyarihan at may kaitayman ng kulay. B. Malapit siya sa mga kaparian. C. Sa kanya pagbabalkayo at pagbihis anyo. D. Dating konektado siya sa simbahan. A. Siya ay makapangyarihan at may kaitayman ng kulay. Alin sa mga sumusunod na yugto ng pagsusulit wika ang higit na naaangkop sa mga mag-aaral sa makabagong panahon? A. Scientific stage. B. Grammar translation stage. C. Pre-scientific stage. D. Communicative stage. D. Communicative stage. Alin sa mga sumusunod na akda ni Aurelio Tolentino ang naging sanhi ng kanyang pagkakakulong? A. Manood kayo. B. Bagong Kristo. C. Kahapon, ngayon at bukas. D. Luhang Tagalog. C. Kahapon, ngayon at bukas. Ito ang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino. A. Abecedaryo. B. Arabic. C. Baybayin. D. Alibata.
C. Baybayin. Naghahanap ng isang babasahing makatutulong sa pagkakaroon ng makabagong kaalaman ng mga magkakaibigang Arnel, Nico at May. Alin ang dahilan ng kanilang pagbabasa? A. Upang hindi mapag-iwanan ng nangyayari sa kasalukuyan. B. Upang kumuha ng dagdag na kaalaman o karunungan. C. Upang magbigay aliw o maglibang. D. Upang matukoy ang nangyayari sa paligid. B. Upang kumuha ng dagdag na kaalaman o karunungan. Ang wikang natutuhan ay natamo sa isang informal na domain, tahanan, lansangan, mall, palabas sa telebisyon, social utility media, at iba pa na walang pagsasala o filter na nagaganap. A. Linguistic competence. B. Kakayahang komunikatibo. C. Basic interpersonal communication skills. D. Cognitive academic language proficiency. C. Basic interpersonal communication skills. Alin sa mga ito ang naging sagisag panulat ni Andres Bonifacio? A. Pingkian. B. Katipunero. C. May pag-asa. D. Kuntil-butil. C. May pag-asa. Uri ng personalidad na may komikal na ugali sa pakikipag-usap. Masayain at nakahihikayat sa tuwing nakikipag-usap. A. Hostile. B. Espontáneo. C. Dinamiko. D. Neutral. B. Espontáneo. Ito ay awit sa ikakasal o pamamanhikan. A. Talandaw. B. Oyayi. C. Sambatani. D. Dayona. D. Dayona. Bahagi ng semantic web na kinapapalubon ng mga tunay na pangyayari, conclusion o paglalahat na nakuha ng mga mag-aaral mula sa kwentong binasa upang mabigyang kailanawan at katotohanan ang hibla at malaman ang kaibahan ng bawat isa. A. Strand support. B. Web strand. C. Core question. D. Strand ties. A. Strand support. Si Chantel ay masayang naghihintay sa kanyang ina. Paano ginamit ang salitang sinalangguhitan sa pangungusap? A. Pang-ukol. B. Pandiwa. C. Pang-abay. D. Pang-uri. C. Pang-abay. Dahilan kung bakit naging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino sa magasing liwayway noong panahon ng Hapon. A. Mapayapa ang panahon. B. Walang takot silang sumulat. C. Nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. D. Malaya silang sumulat. C. Nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. Anong dulog sa pagkatuto ng wika ang nasasalig sa paunang kaalaman at karanasan ng mag-aaral? Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa hamong ito? A. Konstruksyunismo. B. Interdisciplinary. C. Pagtuturo batay sa nilalaman. D. Kooperatibong pagkatuto. A. Konstruksyunismo. Bahagi ng kwento na nagdudulot ng pananabik sa mambabasa ang bawat tagpo sa kwento at dito nababatid ang katayuan ng tauhan hinggil sa kanyang pagkabigo o tagumpay. A. Kalakasan. B. Tunggalian. C. Kakintalan. D. Kasukdulan. D. Kasukdulan. Mahalaga ang pagsusulit o pagtataya sa paglinang ng kasanayan sa pagkatuto ng wika bilang pagtuklas ng impormasyon. Alin sa mga sumusunod ang pinakapangunahing aspetong binibigyang tuon ng pagsusulit? A. Pamamaraan ng pagtuturo ng guro. B.
Pagkatuto ng mag-aaral. C. Kabuuang programang pangkurikulum. D. Kagamitang pampagtuturo. B. Pagkatuto ng mag-aaral. Anong bantas ang siyang ginagamit sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri? A. Tutuldok. B. Tuldok-kuwit. C. Kuwit. D. Gitling. C. Kuwit. Anong pagbabagong morpoponimiko ang nagaganap sa mga salitang ito? Nilisan, nilapitan, niyurakan. A. Metathesis. B. Pagkakaltas. C. Asimilasyon. D. Pagdaragdag. A. Metathesis. Ang diskurso ay hindi lamang naglalaman ng mga impormasyong pangmatagalang may bisa kundi maaari din itong magbigay ng mga kasalukuyang datos o impormasyon. Anong katangian ito ng diskurso? A. Maliwanag. B. Sistematiko. C. Malawak. D. Napapanahon. D. Napapanahon. Isang tulang maromansa na kung saan nakaharap sa pakikipagsapalaran ang mga tauhan at hango sa tunay na buhay. A. Oda. B. Corrido. C. Awit. D. Epiko. C. Awit. Sa speaking ni Del Himes, ito ay tumutukoy sa medium ng usapan. A. Genre. B. Instrumentalities. C. Norms. D. Setting. B. Instrumentalities. Aling lebel ng pag-iisip ang tumutukoy sa simpleng paggunita o pag-alala sa mga natutuhang impormasyon? A. Aplikasyon. B. Comprehension. C. Kaalaman. D. Analysis. C. Kaalaman. Ito ay gabay sa paraan ng pagbigkas ng mga salita. Sa linguistika, itinuturing itong simbolo para sa impit na tunog o kaya sa diin o haba ng pagbigkas. A. Tuldik. B. Kudlit. C. Tuldok-kuwit. D. Patuldok. A. Tuldik. Kapag tumungo ka sa isang lugar at natutuhan mo ang wikang gamitin doon nang hindi mo namamalayan, ito ay dahil sa prosesong A. Language ego. B. Adaptasyon ng wika. C. Acquisition ng wika. D. Pagkatuto ng wika. C. Acquisition ng wika. Isang manunulat sa panahon ng Amerikano na naging tanyag sa kanyang tulang ang veryon. A. Amado Hernandez. B. Theodore Jenner. C. Ildefonso Santos. D. Alejandro Abadilla. C. Ildefonso Santos. Ang madamdaming mananalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan. A. Teodoro A. Agoncillo. B. Jose M. Zaid. C. Rafael Palma. D. Manuel Principe Bautista. A. Teodoro A. Agoncillo. Binibigyang diin ang autentikong pagtataya sa pagkatuto ng wika na nakasalig sa binagong kurikulum. Ang mga sumusunod ay mga gawaing autentikong sa pagtuturo ng wika maliban sa isa. A. Pagdaraos ng exhibit. B. Paggawa ng diorama. C. Pagsagot sa tanong na pagsanaysay. D. Paggawa ng portfolio. C.
Pagsagot sa tanong na pagsanaysay. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na salik ng maikling kwento? A. Kaituturan, kahimigan, kabanghayan. B. Kabanghayan, kakintalan, kapanahunan. C. Kakanyahan, kalaliman, kalikon. D. Kaganyakan, kakayahan, kaliwanagan. B. Kabanghayan, kakintalan, kapanahunan. Ayon sa kwentong, ang inang anak, ni Do Van ng Vietnam, ano ang ibig sabihin ng kamatayang, Bat Dok Kai Tu? A. Pagtatakda ng kamatayan ayon guhit ng kapalaran. B. Kamatayang biglaan at di napaghandaan. C. Paglilibot ng kaluluwa ng mga namaemte sa akdisdent hanggang sa araw ng talaga nilang kamatayan. D. Kamatayang parusa ng kasalanan. C. Paglilibot ng kaluluwa ng mga namaemte sa akdisdent hanggang sa araw ng talaga nilang kamatayan. Isang akda ni Padre Modesto de Castro na binubuo ng palitan ng liham ng dalawang magkapatid. A. Doctrina at Cristina. B. Dasalan at Taksohan. C. Urbana at Feliza. D. Barlaan at Husafat. C. Urbana at Feliza. Napauunlad ang wika sa pamamagitan ng paghango ng iba't ibang anyo ng salita mula sa isang payak na salita. Alin sa mga sumusunod na set ng mga hinaingong salita mula sa salitang kapatid ang naiiba ayon sa pagkakaugnay ng kahulugan? A. Magkakapatid. B. Kapatid-patid. C. Kinakapatid. D. Kapatiran. B. Kapatid-patid. Aling teorya ang may paksang nagbibigay ng kaapihang dinanas ng tauhan sa kwento? A. Teoryang formalistiko. B. Teoryang sosyolohikal. C. Teoryang eksistensyalismo. D. Teoryang realismo. B. Teoryang sosyolohikal. Ito ang komunikasyon para sa pagtatanghal o pagkilala sa kultura ng isang bansa. A. Komunikasyong intrapersonal. B. Komunikasyong pampubliko. C. Komunikasyong interpersonal. D. Komunikasyong pangkultura. D. Komunikasyong pangkultura. Sa nobelang El Filibusterismo, si Simon ay kilala bilang isang ano? A. Mangangalakal. B. Negosyante. C. Alahero. D. Manlalakbay. C. Alahero. Sino sa mga sumusunod ang lumikha ng comics na ang panday? A. Francisco Cochim. B. Carlo J. Caparas. C. Tony Velasquez. D. Jerry Alangilan. B. Carlo J. Caparas. Uri ng diskurso na nagbibigay ng kaliwanagan o kaalaman sa isang konsepto. A. Descriptive. B. Narrative. C. Expository. D. Argumentative. C. Expository. Isang manunulat sa wikang Kastila na may sagisag panulat na butik-uling at nahirang na Makatang Lorado. A. Jesus Balmori. B. N.V.M. Gonzalez. C. Zulueta de Costa. D. Alejandro Abadilla. A. Jesus Balmori. Ngayong tapos mo ng sagutan ng drill na ito, ilang score ang nakuha mo? Maaari mo bang i-komento ito sa baba? Good luck LPTQT! Maraming salamat sa iyong partisipasyon.
Ang susunod na video ay makikita sa screen, pindutin lamang kung nais panoorin.